Ayan mga master, good morning po. Good morning sa inyo lahat. Welcome back ulit dito sa ating channel mga master. So today is Tuesday at ayan, pabiyahin na naman tayo sa ating Lalamove serye. Late na rin tayo ngayon lumabas kasi may inasikaso pa ako sa bahay. So ayan, bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers dyan, sa mga walang sawang sumusuporta rito sa channel natin, mga nagko-comment, mga nagtatanong. Ayan, at nagme-message sa akin sa Facebook page natin. Maraming salamat sa inyo lahat. At maraming salamat at kahit pa paano pala ay nakaka-encourage ng ibang tao. So ayan. Thank you po sa panonood. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel natin at laging dumadaan to sa wall ng iyong YouTube, ayan. Para hindi ka na makulitan, mag-subscribe ka na. At saka pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka po sa lahat ng ating mga future uploads, mga master. Wala akong matipuhan ng mga booking. Ang daming booking pero wala akong matipuhan. Ayoko naman sa Makati. Hate ko talaga yung Makati area. Tsaka Manila area, ayoko dyan mag-deliver. Parañaque, San Jose del Monte. Tingnan natin. Heritage, ang layo. 58 kilometers. Lugi. 259 lang. So, ayan mga master. Wala tayong wala pang booking. Try natin muna mga short ride booking para para meron tayong buhay na mano. Subok lang. Alright, update ko na lang kayo mamaya mga master kapag meron na tayong nakuha. Alright. So, ayan mga master, kapareho ng motor natin, Rusi Rush din. Pero ang ganda ng niya. Ang ganda ng tawag nito. Ang ganda ng mugs niya. Sobrang tumal. Papunta dun sa mga ruta natin. Wala tayong mapili, Ang dami namang booking. Hindi ko lang talaga trip yung mga biyahe. So, ang target booking natin ngayon, it's either Pasig, Cainta, Antipolo, Marikina, Taytay. Yan yung mga natin. Taguig. So, yan yung mga hinahanap kong booking para mabilis kasi magsisi-6 lang tayo. Ang kaso, wala pa. Wala tayong ma-pick up dun sa pwesto natin. Sa tinatambayan natin, lipat tayo for better signal. So, yan mga master, ang dami ng mga booking na dumaan sa akin pero wala, tinatamad akong kunin. Hindi ko trip. Maganda yung yung talagang gusto nating ruta para para mas madali para sa atin. So, hanap muna tayo ng ng pagtatambayan, Grabe naman to si Lalamove, sobrang baba na talaga, Imagine mo Las Piñas to Taguig, 100 na lang. Ang layo niyan Lugi. Kaya hindi ako makakuha ng booking kasi titingnan ko muna yung mga bayad, ang bababa, grabe. Syempre, lugi tayo diyan. Kahit na mag-double book tayo, lugi pa rin Parang lugi pa rin. Okay, hanap tayo ulit mga master, baka sakali. Ito, North Caloocan. Ang layo naman kasi nito, 275 lang. Hindi nga umabot ng 300. Kung 300 pesos yan, kukunin natin yung North Caloocan. 275, dagdag ka pa. Meron tayong nakuha ang booking dito. Moto Tire Central. Okay. Tingnan natin kung to. Ano kayang papadala nito? Papuntang Imus lang nag-add 20. Mas gusto ko pa to kaysa tawag nito. Mag-add ng kasi lugi talaga. Ito 9 kilometers lang mga master, 120. Pwede na to. Pagtiyagaan na natin. Buhay naman papuntang Cavite, So, tingnan natin kung tong papadala sa atin. Nakakuha rin ako ng booking na maluwag sa aking kalooban. Kasi yung mga nakita natin talagang lugi talaga. Imagine mo lagpas 14 kilometers tapos lang 90 pesos ganyan. Sige ma'am, magkano naman dadagdag nyo ma'am? Para diretso na ako dyan. Kayo pong mag-offer kasi pag ako po masyadong mataas kaya dapat po kayo. Ma'am, kasi kailangan lugi kasi. Pero sige po, kung magdadagdag kayo, diretso na ako diyan. Para sige ma'am, okay lang. Diretso na ako diyan. Ilang gulong ba to? Okay. Sige po, nandito na ako.
Sige ma'am, abangan nyo ako dyan. Diretso na ako dyan. Boss, lalamove po para sa kabilang branch nyo. May palalamove? Oo, ito. Isang gulong lang daw. Teka, picture muna natin. Alright. Okay na boss, diretso na ako dun. Okay, 9 kilometers away daw, 150 pesos. O, di ba? Hindi na masama. Eto, baka mag-ano na naman ha. Mag-iyakan na naman yung mga haters natin. Eto, magdadagdag ang client. Hindi na ako ang nag-demand kasi nga baka mag-iyakan na naman kayo eh. So, sabi ni client, gusto niya, idiretso na natin. Siyempre ako, hindi naman ako papayag na hindi double booking, di ba? O, di magdadagdag daw siya. So, siya na ang nagsabi kung magkano. Okay, at pasok naman sa ating sa ating tawag nito. Sa gusto natin. O, sige, di go. Ganun lang sa mga kliyente na na gusto nagmamadali. Kung nagmamadali kayo, syempre, ganun din kami. Hindi po pwedeng nagmamadali din kami mai-deliver yung mga parcel nyo para syempre kumita kami. Pero kung gusto nyo na kayo lang yung i-cater namin, kayo lang yung service namin, edi magdagdag kayo ng para siguradong wala tayong pagtatalunan, diba? Actually, ito, lang, 94 pesos lang ang ang 92 pesos lang ang bayad dito. Pero dahil sabi niya magdadagdag siya, ginawa niyang 150 pesos. O yun, okay na yun sa akin. Kalahati ng booking niya. So ngayon, dahil madali tayong kausap, diretso na tayo. Alright, so ganun lang mga master, give and take lang, diba? At syempre, ako madali naman tayong kausap. Tsaka syempre, marunong tayo tumupad sa usapan. Kaya diretso na tayo. Bibilisan na natin para matuwa sa atin. Ayaw niya kasi ako mag-double book eh. So ayan, dun sa mga kliyente na buraot na gusto sila lang yung pag-service ng rider, mahiya-hiya naman kayo. Kung ayaw magdagdag, hayaan nyo si rider na mag-double book kasi syempre kailangan din kumita ng tao. Hindi po pwedeng kayo lang ang kikita, di ba? Kalahati, gusto nyo kalahati ng booking nyo i-add nyo para si rider, madali naman yung kausap. Pag may add, diretso na. Lalo na kung ako makakakuha sa inyo, di ba? Kagaya nito, diretso na tayo. Wala lang kasi akong tawag nito, wala akong buhay na mano. So, yan. Ganyan talaga ang kalakaran dito sa kalsada, no? Kailangan mo makipagnegosasyon kasi para naman kumita din. Kasi hindi naman libre ang gasolina, 'di ba? Tsaka napakamahal ng gasolina ngayon. Ayan nga ang problema ngayon mga master. Walang adjustment si Lalamove sa fare. Ganun pa din, mas lalong bumaba pa nga. Tapos ang gasolina lalong tumaas, no? Nagmahal na yung gasolina ngayon, tumaas na naman ang gasolina. Kaya hindi po pwede na na libre-libre lang yung mga rush din. Kaya dun sa mga magpapadeliver, abay dagdag naman. Wala namang kapalan na mukha. Ba, kailangan ng i-tune up ng motor natin. Mahirap din ang ganyan mga master, no? Na tatandaan ko may nag-comment sa atin, umiyak dahil sa sa nanghingi tayo ng dagdag. Na which is fair lang naman kaya tayo nanghingi. Dapat daw tayo ang binaban sa Lalamove, hindi raw yung mga kliyente na nagpapadala ng mga overloading at sobrang lalaki. O di ba, kung di ba naman abnormal mag-isip 'yun. Ang gusto niya mangyari, magpaalipin tayo sa mga kliyenteng mga buraot. Ay, hindi po pwede 'yun. Baka ganun siya kaya siya nag-iiyak doon sa natin, sa post natin, no? And besides, lang naman yung natin, reasonable naman yung hiningi nating addition. At saka binigay naman na maluwag sa loob nung nagpadala, no? Wala naman hindi naman natin siya pinilit. Sabi ko nga, cancelin yung booking eh. Tinuruan ko pa eh, kaso ayaw talaga cancelin eh. Wala na tayong magagawa. Kung ayaw nyo cancelin, edi magbigay siya ng addition na gusto ko.
Kasi doon lang naman mapupunta yun. It's either ihatid ko or i-cancel at i-rebook nila. Kaso lang siguro baka wala rin tumatanggap. So yun ang yun ang nangyari. So eto, andito na naman tayo. Ito gulong lang to. Rush. So wala tayong magagawa kasi rush ni ma'am Diretso na tayo. Payo ko lang naman yan. Eto, message ko dun sa mga nagpapabook ng mga, hindi na sa rider kasi syempre si rider alam na gagawin yan. Pero dun sa mga nagpapabook naman, dapat naman gamitin naman natin ang ating kokote minsan. Isipin nyo naman mabuti kung yung pinapadala nyo kakayanin ng motor o kasya sa motor. Diba? Alam naman natin lahat na kapag malaki yan, hindi na kasya sa motor yan. At saka magbasa-basa rin kayo ng policy nila, alam mo kung paano kayo magpapadala, ha? Hindi yung basta matripan nyo lang magpadala ng ganito kabigat, gusto nyo ipapadala nyo na agad. Tapos nagagalit kayo kapag ginihingian kayo ng addition ni rider dahil sa mga overweight at oversize yung padala. Kung ayaw nyo nagrereklamo si rider, edi magpadala kayo ng ng nararapat o yung talagang nandun sa policy. At saka ngayon i-report si rider kung talagang nagreklamo doon sa padala nyo. Pero kung si rider ay nagreklamo dahil yung pinadala nyo hindi naman makatao at delikado na sa kanya, karapatan ni rider na tumanggi sa mga parcel nyo. Ganun lang. Saka keep in mind na kapag nagpadala ka ng overweight or oversize, magdagdag ka naman ng makatao, hindi yung magdadagdag ka 20 pesos. Ano yun, bata? Hindi naman pambili ng candy lang yung dyan ni rider Pinapakita lang ng iba na burao talaga sila. 20 pesos ang makakarating yun. Eto, bibigyan ko kayo ng tip para yung mga booking nyo hindi mabulok sa app dun sa mga magpapabook, no? Pag alam nyo yung overweight yung ipapadala nyo, kung gusto nyo makatulong sa rider, hati-hatiin nyo, diba? I-book nyo ng dalawa. Di nakatulong pa kayo sa dalawang rider kung ayaw nyo magdagdag dun sa isang rider. Ganun lang. Hindi kung yung yung mga naririnig din na rider sa inyo, kasi sabihin nyo ginugulangan kayo. Ang totoo naman, kayo talaga nang gugulang kay rider. At saka kung mabigat na talaga yung ipapadala nyo, meron namang option na isa pa padala nyo sa sedan. Ayan yung mga driver ng sedan nag-aantay, hindi yung pinipilit nyo sa motor, yung yung tapos pag na-damage ni rider yung yung mga parcel dahil pinilit, ano mangyayari ngayon? Irereklamo niya si rider. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga dialogue na sinasabi yun, lagi naman kami nagpapadala niyan, lagi naman tinatanggap ng rider. Alam nyo, mga tumatanggap na rider ng mga pinapadala nyo, yun yung mga baguhan. Sigurado ako walang veteranong rider na tatanggap ng mga overweight tapos walang addition or rush pa. Malamang kaya yan natatanggap kasi nga yung mga baguhan na nakakatanggap niyan. Siyempre yung mga baguhan na yan, di naman nakakapagreklamo agad yan kasi takot yan di ba? Takot bumaba yung rating, tsaka hindi pa marunong, hindi pa nila alam ang pasikot-sikot sa galawan sa sa kalsada at lalamove, di ba? Kaya nakukuha yung mga booking nyo. Kaya gasgas na yung mga salitang lagi naman kami nagpapadala niyan, di ba? Ibig sabihin, marami kayong nalulokong mga baguhang mga rider. Pero dun sa mga veteranong mga rider, hindi na po pwede ang ganyan. Wala na yan. Kaya, ayan, dun sa mga magpapabook, ito para sa inyo to, mga sir, ma'am, mga online seller at mga nagninegosyo. Maging maging patas naman sa rider. Kasi kawawa naman si rider. Kumbaga, ang laking tulong sa inyo ng mga rider sa mga negosyo nyo. Pag kinailangan nyo ng ura-uradan delivery, nandyan yung mga yan, isang book lang yan. Kaya wag nyo naman silang diba, tawag nito, samantalahin. So yun lang yung tip ko dun sa mga nagpapabook para wala nang reklamo. So yun lang yung tip ko dun sa mga nagpapabook para walang reklamuhan. Bigla kang lumiko biglang tumawid
Uhulihin niya, uhulihin. Hinabol, hinabol. Ay nako, public servant. Ngene. Yabang ah. Siya na nga magkukross sa daan, siya pagalit eh. Siya na nga yung tumawid ng ganun, siya pagalit eh. Alam niya, traffic enforcer siya, alam niya yun. Kaya nga eh. Traffic enforcer ka. Dapat alam mo yung ginagawa mo sa daan. Pambihira ka, sir, oh. Sasabihin mo, naghahataw kami, ang bagil-bagil ng takbo namin. Siyempre, pag nabangga ka ng tao, kasalanan ng tao pa rin yun. Kasi siya pa rin yung bumangga sa'yo, pero wala ka sa lugar. Bigla kang tumawid eh. Hindi ka tumitingin-tingin eh. Alam mong go kami. So, naturingan pan traffic enforcer. Ganun umasta sa kalsada. Ay, nako. Naman naman, oh. Okay, going back sa ating biyahe. Tuloy-tuloy lang. Ay nako, checkin nga natin yung video natin. Tingnan natin kung anong ganap. Kasi nagsasalita tayo, pero alam nyo mga master, sa traffic, ito pa sa traffic, pag alam mong hindi free yung dinadaanan mo, huwag kang tawid ng tawid. Di ba? Kasi baka mabangga ka, kasalanan pa nung nakabangga. Alam niyo naman, batas sa atin, butas eh. Kung sino yung bumangga, kasalanan yan yun. Kasi mayroon tayong rules na huwag ipilit ang karapatan. Di ba? Kahit na tama ka, mali ka pa rin kapag nabangga mo yun. Ikaw yung bumangga, ikaw yung mali. Ganun ang mangyayari nun. Wag daw siyang sisigawan. Mali na nga siya. Siyempre yung tao, ano yun eh, kumbaga emotion, anong tawag doon? Burst of emotion, di ba? Tama naman, talagang kahit sino mapapasigaw. Naabol pa niya eh. Init ulo, init ulo. Traffic enforcer. Oy, shout out sa mga traffic enforcer. Alalahanin nyo, dapat nagsisilbi kayo sa traffic, hindi yung ganyan. Di ba? Kayo na nga mali, kayo pa matapang. Daig pa pulis eh, no? Pulis nga, pag may ganun, humihingi ng pasensya eh. O ngayon, isasama ko sa post to, syempre, para aware yung iba. Take note. Di ba? You are men in uniform. Dapat maging example kayo sa public. Ayun na, malapit na tayo mga master. Konti na lang. Ngayon, ang problema natin dito, yung pabalik naman. Kasi madalang ang booking dito eh. Bayan. Okay lang, sige, lalaruin lang natin tong booking, mga biyahe natin mga master. Try natin sige na, mag-ano muna tayo, mag short ride booking muna tayo. Wala tayong makuha. Charan, Lala move. Ayan, okay na, thank you. Okay, o di ba? 150. Okay na. Wala nang bawian ha. Picturean ko muna. Oh, yun.
So ayan mga master, 1 down, 5 to go. Ang hina ng signal dito. Bago pa makarating sa akin, wala na, nakuha na. So balik tayo ng Las Piñas. Dito mga master, no? Naghahanap ng lalabag. Kailangan daw may lalabag. So ayan, second pick up natin papuntang Taguig to. Galing dito sa Imus. Naku po, lumpiang ubod. Ano kaya to? Tingnan natin ha. Puntahan na natin para para alam natin. Pero before natin puntahan, 280 meters lang eh. Hindi na, puntahan na natin, lapit lang eh. Hindi naman tayo magsasay ng gasolina diyan eh. So syempre, ito tayo mga master, no. Rules is rules ha. Walang iyakan ha. Pag ito kaya, mabigat pero kaya, maghihingi talaga tayo ng dagdag. Lalamove. So ayan mga master, nandito na tayo sa ating pick up point. Lumpiang ubod. Ma'am, dito po ba booking? Kay Ana May. Ayun lang. Hindi. Ma'am, gaano po katagal yan, ma'am? Dapat hindi mo na binook kasi mag-aantay ako ng matagal dito. Teka, kaya nga eh, tawagan ko. Mga ilang minuto yan, ma'am? Abot ba ng 30 minutes? Hindi naman lalagpas ng 1 oras. Teka, tawagan ko siya. Tawagan ko muna. Kaya ba basta hindi lagpas ng 30 minutes lang? Tawagan ko. Hello? Ma'am, good morning po. Sa Lalamove po ito, ma'am. Oo. Oo nga po, ma'am. May problema po tayo, ma'am eh. Kasi po ma'am, binook niya na po nang hindi pa nakaprepare yung pipick upin at hindi pa po ginagawa. Ngayon pa lang po ihahanda. Yun po. Oh, kasi magpa-pride pa po ito ma'am eh. So, ang mangyayari po niyan ma'am, dalawa lang po ang option nyo. It's either i-cancel nyo muna tong booking or mag-aantay ako dito pero mag-a-add kayo ng charge every 30 minutes. Yung 30 minutes po na waiting time is 60 pesos po 'yon. As per Lalamove po. Oh. Pwede rin po ma'am, wala pong problema. Oo. So, i-cancel nyo na lang ma'am tapos tawag kayo ulit sa kanila mamaya kung ready na at saka nyo po i-book para wala na pong antay. Oh, sige. Oh, wala pong problema, ma'am. Cancel na lang po. Okay, sige po. Ma'am, cancel daw po. Mamaya na lang po. Tatawag siya pag ready na. Sige po. Okay. So, yun. At least, ipaliwanag natin, di ba? Ganon. Oh, walang iyakan, ha? Ako lang ang iiyak nito kasi bababa na naman ang rating ko. Pampihira naman. Oy, cancel eh. Cancel lang cancel. Bayan. Hindi pa nga hindi pa ready, binook na. Ala ko pa naman Oh, di ba? So bigyan lagi natin ng option. Wala namang masama doon, di ba? Okay naman. At least alam ni ma'am kung anong ayun, kinancel na. Bayan. Oh, cancel. Matumal na nga, cancel pa. Cancel lang cancel eh. Hindi. Joke lang. Okay. So proceed tayo mga master sa panibagong booking. Ay nako, 45 kilograms oh. Ayoko na yan. Alright, so balik tayo ng Las Piñas mga master. At hanap tayo ng booking doon. Patumal dito sa Cavite, tsaka ang hirap kumuha ng booking dito kasi ang hina ng signal. Booking papuntang Antipolo. Ayan. Lumabas din yung Antipolo.
Okay, syempre medyo malayo to, kaya hahanapan natin ito ng kapares. Puntahan muna natin, pick upin muna natin para malaman natin kung ano yung anong ipapadala nila, or tawagan muna natin para sigurado. So yun mga master, tinatawagan ko yung ating pick up, pero ayos sumagot. Ayos sumagot ng ating pick up. Ano ba yan? Tawag tayo ulit. Hindi, chat muna natin para sigurado. Dito lang to sa may amin, malapit lang. Chat natin. Ayaw sumagot eh. Para malaman sana natin kung anong pipikapin natin eh. So, puntahan na natin mga master. Ayaw sagutin eh. Baka surprise yung natin dito. Dadalhin. Ano kaya yung pipikapin natin dito? Ayaw naman sumagot. Nakadalawang tawag na ako. Hello po. Ma'am, sa Lalamove po. Nandito na po ako sa may Malins Native Lechon. Mawawalan ako ng double book eh. Pag nalamanan to eh. Gaano ba kalaki yung maliit? Maliit dyan. Maliit lang. Nagpas na. May tape kayo dyan kaya? May kung meron kayo po pwede. Dito sa harapan. Wala ba kayo boss extra plastic? Baka umulan eh. Pang takip lang. Kasi pag umulan kasi sir, hindi ko masisigurong masisecure natin to. Antipolo to no? Tama ba yung doon boss, yung address? Oo, kaya yung contact number nung receiver. wala ba dyan? Hindi na. So, meron na tayong double booking mga master papuntang Taguig. At papuntang Pasig. Antipolo pala. So, puntahan na muna natin yung double book natin para sure. Hindi na ako manghihingi ng dagdag dito sa na to. Bahala na sila kung magdadagdag sila. No? Total, naisakay ko naman na maayos. So, okay na yun sa akin. Baka may umiyak na naman eh. Okay, Florante. Okay. Puntahan na natin to mga master. Meron tayong double book. Ma'am, teka lang po ma'am. Confirm ko lang yung address kasi dalawa nakalagay dito eh. Papuntang Bikutan po ba ito? Yata siya. Kasi siya nagpabook niyan eh. Kasi meron din po ditong address na nakalagay na Road 10. Purok 3. Teka, tawagan ko muna. Kasi kung papuntang Manila to, hindi ko siya makikater kasi papunta akong Antipolo eh. Teka, tawagan ko muna. Taguig para sigurado. Baka minsan kasi may nagkakamali ng address eh. Oo. Pangalawang pick up ko na to dito sa inyo. Ma'am, sa Lalamove po ito, ma'am. Confirm ko lang po. Opo, nandito na po ako sa pick up. Confirm ko lang po yung address. Saan po ba ito, ma'am? Sa Bikutan, Taguig. Tama. Kayo po bang nagpo-book nito, ma'am? Tama po yung pinpoint, no? Papunta dyan para dire-diretso na ako. Oo. Sige. Sige po, punta na po ako dyan. Okay po. Okay po. Ano po ba ito kabigat? Magaan lang naman, no? Ma'am, kahit paano pagsuksok ko nito, ayos lang, no? Ang lalaki na. Grabe, ang lalaki ng mga ko ngayon, parcel. Okay. So, yun mga master. Meron na tayong double book. So, chill ride is real. Chill ride lang tayo mga master. Grabe. Ang bigat ng daladala natin. Bumigat. Hindi naman yung isa siguro nasa itong dala natin na isa 20 kilos to. Nasa harapan natin, nasa likuran natin. Tapos yung isa siguro mga nasa So, first time na napuno yung motor natin. Oops.
Kaya magdadahan-dahan tayo syempre. Master, papunta na tayo ng Taguig at Antipolo. Antipolo at Taguig. Oh. So dala-dala natin ang mga malalaking ang lalaki ng mga parcel natin ngayon. Hindi naman mabibigat pero malalaki lang, pero kasya naman, no? Hindi pa tayo nakakalabas ng C5, super traffic na. May aso. Baka tumalon yung aso. Lalamove, sinaka yung aso. Bawal yun, di ba? Sobra. Okay. So ayan, nandito tayo ngayon sa may West Service Road kasi daraan tayo ng Lower Bikutan papunta dito sa ating unang drop off. Mas malapit kasi rito kaysa mag C5 tayo. Ito, lahat ng daanan natin puro traffic. Ang lakas sa gas ng motor natin mga master. Pag traffic talaga napakalakas sa gas nito. Bomba ka ng bomba eh. Pag rektahan ayos lang. Kaso pag ganito, tinan mo, dalawang bar na agad yan nabawas sa atin. .6 kilometers na lang. Ando na tayo. Medyo mabigat talaga yung ano. Ramdam ko yung bigat ng dala-dala natin. Oh. Ang lupit ng mga pinagpapasok natin mga master. First time ko dito sa lugar na to. Actually nakadaan na ako dito pero sa ilang parte lang, pero itong pinupuntahan natin hindi pa. Nagagalugad na natin yung yung sulok ng Taguig. Malapit na tayo sa tawag nito, sa ating drop off, no? Magpas ako. Tingnan niyo naman ang lupit natin maghanap ng address, di ba? Sa kasulok-sulukan, napupuntahan pa natin yan. Basta tamang address. Oo, ito na. Dito na tayo. Ma'am, good afternoon po. Okay po. Lintik ko. Pinadala-dala sa akin nung sabi hindi matatapon. Meron naman pala matatapon dun. Ano lang po, ma'am? Teka. 154 lang. 154. Oh, okay na po. Okay, salamat po. Medyo mabigat ng konti, ma'am. So, quality naman ang ating ang ating delivery ngayon, no. Sobra, may pasobra. Okay, so 'yan mga master. Try pa rin natin maghanap ng ng booking naman, no. Papuntang Antipolo. Baka sakali makakuha tayo ulit. Show na tayo ng ng tawag nito, ng C6. So hindi sinabi nung tawag nito. Hindi sinabi nung sender na meron palang, ang pagkakasabi niya kape lang, pero hindi niya sinabi na na ang akala ko naman yung kape tawag nito. Ang akala ko yung kape asin powder, yung pala may tubig na kasama. Ang bihira, pati kape pinadala pa. Pwede naman magtimpla dun sa kanila. Hindi natin masisecure yung kape na to mga master. Hindi hindi sinabi sa atin na pala yun, timplado na yung kape. Tsugas oh. Wala na, natapon na yun dun sa likod. Checkin natin ulit dito. Sir, nandito na tayo sa may Sumulong Highway, Antipolo. Malapit na tayo sa ating drop off. Mga 2.6 kilometers na lang. And then after nito, tsaka tayo maghahanap ng booking pabalik ng south, no? Dalawa lang ang kailangan natin para pumota tayo. Yan mga master, konti na lang. Dito na. Pagliko na lang. Okay.
to. Ayun, KBT. Turn right daw. Okay, dito na to. Yeah, ano to? Tours and travels. Tama ba tong pinuntahan natin? Wala. Okay, parang mali ah. Ito ba yun? Yan po ba yung sa Lalamove? Kala ko naliligaw ako. Eh, walang laman to ma'am, kumakalog eh. At saka tinanong ko siya, kape pala laman ito. Kala ko powder. Hindi naman, oo. Hindi niya sinabi sa akin na matatapon eh. Oo nga eh. Nasabi niya sa akin kape, ang akala ko powder. Sabi ko matatapon ba to? Sabi niya hindi. Okay, sige. Konti lang naman yata yung nabawas, no? Ito muna po. Ito. Kasi medyo mabigat yung isa eh. Teka lang po, sir. Pagod ako doon, mga master. Bigat nun ah. Oh, baka naman magreklamo pa sila niyan ah. Hindi na natin hiningian yung ano. So, ang akala ko, wrong pinpoint. Tama pala. Okay. So, ayan mga master. Successful ang ating drop off, no? So, kumita na tayo ng 263 plus 154 410 570 lahat ang kinita natin dun sa 3 booking. Hindi na masama. So ngayon po, hanap tayo ulit ng booking, no? Hanap tayo. Tingnan natin kung makakasyamba tayo. Kaso lang, sa totoo lang talaga, lugi tayo sa gasolina. Ang lakas sa gas ng motor natin dahil sobrang traffic kanina, no? Ayan, no? Tag 2 bar na lang. Ayan mga master, dito po tayo ngayon sa Antipolo. At struggle po ang paghahanap ng booking dito. Ang hirap. Eto mga master. Ayan, inabot tayo ng ulan dito sa Inabot tayo ng ulan dito sa Antipolo. Nakasilong naman ako kahit na nakakaputi ako. So, nagkaputi na rin ako. Pero nakasilong pa rin ako. Wala pa kasi tayong booking kaya hindi pa ako lumulusong sa ulan. So, baka sakaling tumila pa yan. Sir, pababa na tayo ng Antipolo at galing tayo ng Antipolo, no? Papunta tayong Taytay. Wala kasing booking ako makuha sa Antipolo, puro palayo. Puro papuntang Bulacan. So kaya nag-decide ako na bumaba na muna. Tapos dito na tayo maghanap sa may Taytay, no? Mga master, meron na tayong pick up. Meron tayong pick up Taytay papuntang Parañaque. So yan. So pang natin to mga master, no? Pang-4 na booking natin to. Hindi maganda yung natin, yung mga pick up natin. Hindi tayo naka-pick up sa Antipolo eh. Medyo meron doon mga sobrang layo naman, parang lugin-lugi na yung biyahe. Meron doon ako nakita Antipolo to Magallanes, Cavite. Tapos 400 plus lang, lugi. Tsaka 89 kilometers yata yun. Eh, kung yung malaki yung dala natin po, pwede siguro, no? Kaso lang itong maliit, matagal to.
Eto na, mukhang malalaki yung mga parcel dito, mga master ah. Ayan. Doon ako napunta sa kabila. Ayan. Papuntang ano sir, no? Papuntang Parañaque. Okay. Okay. Sa San Isidro. Oh, segundo. Okay. Sir, kahit anong orientation ba to? Paano bang ilalagay? Pag ganito, patayo ang ganun. Okay, sige. Sige, okay na boss. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng kasabay. Pag nakakuha tayo, di mas maganda. At least, hindi tayo mahirapan mga master, no? Alright, let's go. So, puntahan na natin. Papunta ring Parañaque. So, dalawang booking natin. Parehong papuntang Parañaque. At halos pareho ng amount ng shipping. So, ito naman 2.4 kilometers. Alright, konti na lang mga master. Bakit ang tataas ng mga silong ng mga bahay dito? Siguro laging bumabaha dito. So ayan mga master, malapit na po tayo sa ating pick up point. Ano ba itong ko? Palitan na yung helmet natin ah. Kusa na nagsasara kahit na nakabukas. Nakakagulat. Lalamove! Tama ba to sir? Hill po. Okay, ito. Sige. Parañaque din oh. Kay John Ervin Javier. Okay. Sige boss. Okay. So, syempre mga master, unahin natin tong Unahin natin yung isa. So, let's go. Punta na tayo ng Parañaque. Oy, grabe, traffic. Alright, so nandito po tayo ngayon sa Taytay mga master. At tayo po ay papunta ng Parañaque. Dala-dala natin ang ating dalawang parcel. Maliliit lang to. Traffic talaga. Lahat ng daanan natin mga master, puro traffic. Okay, ayan, malapit na po tayo mga master sa ating drop off, 800 meters na lang. So, yung dalawa nating booking, nagkakahalaga yun pareho 153 pesos. Pareho silang halaga. Pareho rin silang pinanggalingan. Ayan. Kahit saan tayo pupunta, traffic talaga. Hello po. Hello po ma'am. Dito po ba ito ma'am sa may 7924? Yung sa Lalamove po. Nandito na po ako sa kulay pink na bahay. 153 lang po ma'am. Sige po. Ito po ma'am. Ayan. Thank you. Alright. Punta naman tayo ngayon sa ating last drop off, no? Okay, final drop off para makauwi na tayo mga master. Dito tayo sa BF. Diyan lang, tatawid lang tayo. Tatawid lang tayo sa kabilang kalsada, tapos yun na, drop off na. Sir, sa Lalamove po ito, sir. Nandito na ako sa may Detroit Corner Dresden Road. Dilaw na pick up. Sige sir. Antayin ko na lang po kayo dito sa may kanto. Okay, sige sir. Okay. Eto sir. Oo nga eh. 153 lang po. Okay, salamat boss. Thank you. Alright. So may tip pa tayong master. Okay. Panalo. Nauna daw ako sa kanya. Pinakamahirap na part mga master sa biyahe, no? Alam nyo, kapag bumibiyahe ako tapos yung yung drop off ko malapit lang dito sa bahay. Parang tinatamad na ako bumiyahe, parang hinihila na ako pa uwi ng bahay.
So, ganun lagi. Marami pang booking. Actually, pwede pa tayong kumuha ng 2 booking. Ang kaso lang nga, nandito na tayo sa bahay. Nandito na tayo malapit sa amin. Kaya bigla akong tinatamad kapag ganun. So, dahil tinatamad tayo mga master, syempre, hindi natin pwedeng labanan yung pag ayaw na ng katawan mo, ibig sabihin nun, uwi na tayo, pahinga na. Kaya, ayun. So, uwi na muna tayo mga master, magpapahinga na ako. Kasi wala na akong gana bumiyahe. So, yun lang mga master, nakalima lang tayo ngayon, 5 booking lang. Pero, kahit pa paano, yung 5 booking natin, kumita rin tayo doon, no? Lagpas minimum. To be exact, 900 pesos. Mahigit, no? Okay na yun. Ang goal lang naman natin is makalagpas lang ng minimum. Tsaka lang tayo, no? Saglit lang tayo bumiyahe. 10 to 4. So, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 6 na oras. Hindi na masama, no? Sa 6 hours, meron na tayong 900 pesos. So, yung huli nating booking pa, ang binigay, imbis na 153, binigay 200 pesos, no? Nagtip pa si sir. So, yun, di na, di ba? Okay na. Panalo na rin yung biyahe natin kahit na isang balik lang. Laging ganun na. Antipolo, tapos Parañaque. So, at least mga master, hindi tayo na bokya, no? Hindi tayo na bokya ngayong araw na to. Alam mo dito sa Lalamove, kahit anong gawin mo talaga, kahit na tatamad-tamad ka, basta bumiyahe ka lang, no? Kikita ka pa rin eh. Hindi mo kailangan na magpaka-hero, magpakasagad-sagad. Bini-basic lang. I-basic mo lang yung biyahe. Tama yung goal natin kanina, kahit maka5 biyahe lang tayo, okay na yan eh. So, pasok na rin dun sa natin, sa kita, no? Hindi na masama mga master yung kumita ka ng 900 plus sa loob ng 6 na oras, no? Ayan, actually kasi hindi naman tayo full time, no? Part time lang. Maiksing oras lang yung linalagi natin sa kalsada. So, at least kahit papaano productive yung araw natin, no? At hindi tayo laspag. Ayan. So, yun lang mga master. Tatapusin na muna natin ang ating biyahe kasi nga, ito na, hinihila na ako papunta sa amin. Pwede pa tayo bumiyahe, hindi pa ako negative eh. Meron pa tayong 2 booking, kaya pang kumuha ng 2 booking, kaso lang tinatamad na ako. Bigla akong tinamad. Dapat pala talaga hindi muna tayo nalalapit dito sa Las Piñas at saka Parañaque para hindi tayo tatamarin. So ayun, maraming salamat pala sa lahat ng ating mga mga subscribers, sa mga viewers, sa mga nanonood madalas dito sa channel natin. Dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat sa panonood sa ating vlog, sa ating Lalamove serye, ang buhay sa kalsada ng isang rider. So, yun lang mga master, hanggang sa muli. Tayo po ay magkita-kita ulit sa susunod na updates. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako'y natutuwa kasi patuloy po tayong dumadami, no? Marami nagla-likes, yan. At dumadagdag parami tayo ng parami sa ating YouTube channel. Yan, so maraming salamat po sa naka-appreciate ng ating ginagawa dito. At sana sa mga susunod na panahon, yung mga content na gagawin natin ay tangkilikin nyo rin po, no? Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, sa ating channel. Ayan, since day 1 talagang hindi ko malubos ma-imagine na aabot tayo sa ganito karami, no? Sabi ko dati maka 1,000 subscriber lang okay na, no? Pwede na mag-start, pero hindi pala doon nagtatapos. Yun ay umpisa pa lang. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa channel natin. Ayan. So hanggang sa muli mga master, syempre God bless po sa inyo lahat. At mabuhay po kayo. Kita-kita po tayo sa susunod na updates.
Bye-bye!